Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel at Facebook page na rin. So ngayong araw na to, nandito tayo sa taniman ng iba't ibang mga gulay, halaman. Ngayong araw na to guys, maswerte tayo at makakasama natin ang Chi-Ai Thai Company. So titingnan natin, sisilipin natin yung kung paano yung pamamaraan nila ng pagtatanim at ano ba yung mga magagandang variety na meron sila para at least makatulong sa ating magsasaka at ano ba yung technique na pwede pa nilang i-share sa atin na makakatulong para mas lalong gumanda ang ani ng ating mga farmers. So tara guys, let's go. So ito guys, ang ginagawa ni sir ay pruning daw ang tawag dito. Ano sir ang ibig sabihin ng pruning para dun sa mga katulad namin na bago pa lang na natututo sa pagtatanim ng mga halaman? Anong para saan ang pruning at ano yung maitutulong nito? Ayun, ang pruning po, ibig po sa Tagalog po nun, pagbabawas ng ng mga dahon o mga sanga ng ampalaya. Kasi itong technique po na to, yung tinatawag na shete. Papatuloyin lang po nito yung mga mayor na magagandang mga sanga sa galing sa ibaba na po. Ngayon, kailangan po natin mag-pruning para yung imbis na yung nutrients na kukonsumin ng mga dahon or ng mga sanga sa baba, diretso na po siya. Kumbaga, nakafocus na po siya sa taas. Ang advantage po ng pruning, yun nga po, may focus yung halaman sa sa pagbunga niya. Ang disadvantage naman po nun, halimbawa medyo mahal ang ampalaya. Ay yung sanga niya kasi na yun, bubunga pa po yun. Pwede sana. Yun, nga lang pag pinroning mo siya, wala na. Pero ang kagandahan naman po pag pinroning mo, mas marami ang bunga, saka mas malalaki ang bunga niya sa taas. Kumbaga tayo concentrated yung mga ano niya, di ba? Pero kung halimbawa, may nakita ka naman pong bunga na gano'n na, pwede mo na siyang patuloyin. Sayang din naman. Katulad po nito, ito, pinroning ko doon. Sa Kasi, kabila. Patola yan patola. Bunga kasi po ito sa baba. Ngayon, kailangan ko siyang putulin para hindi na siya mag-consume masyado ng nutrients. Parang focus po ng halaman nandun na sa taas. Katulad po, ipakita ko lang po itong tayo guys. Ito, ang gaganda na. Nakasunod na po yung mga fruit setting. Yan, sa dalawa. Kada katulad po sa patula naman. Ito, mga patula naman. Dito ka boss. Dito. Ito naman po. Ito, iaangat na lang po ito. Lalagyan na lang yan ng tukod dyan. Ito kasi po, ang pinaka-focus po nito, bunga dito sa taas. Ito, bunga po ito dito sa baba. Kaya tinanggal ko na para at least diretso na ang fruit setting niya. Same lang naman po ng ampalaya. Kailangan din po mag-pruning po dito. Magtanggal po ng mga Meron bang tamang paraan ng pagpo-pruning boss? Tamang technique? Meron po. Especially pagka hindi mo, ang tamang technique po dyan, pipili ka po ng mga matatanda ng dahon tapos yung hindi na masyadong mapapakinabangan na sanga. Katulad po na ito kasi pinroning ko na po. Na-proning na to pala kanina. Ayan, pakita ko na po ito. Sanga po ito. Yan yung sanga na may dahon dati. Katulad po yan ito. Tinanggal ko na po kasi meron naman ng nakaabang na ito. Sanga na galing din sa. Tapos pipili po kayo ng dahon na matatanda katulad po nito. May sakit. May sakit na po, patay na. Pwede mo na pong i-pruning niya para hindi na makahawa sa ganito. Ngayon naman po, pag may sakit naman ang dahon or ang halaman, pag nagpo-pruning ka, kailangan mo pong i-sanitize, may pang-sanitize ka na sa ginagamit mo na grafting knife or mga gunting para hindi kumalat. Nakita ko sir kanina, nag-i-spray kayo. Ano po yung kailangan ba yun sa sa mga tanim, pananim? Ano pong spray yung ginagamit at ano po yung advantage niyan? Ang ginamit ko po kanina, contact saka systemic na fungicide. Preparation po yun kasi katulad nga po nito, sakit po ito, fungus po ito. Pagka hindi ito naagapan, kakalat po ito. Tapos yung kanina naman, ayun nga, contact saka systemic fungicide ginamit ko po para dito makontrol ang sakit. Pero yung una kong in-spray po kanina, naman yun? Systemic din na, saka contact din na insecticide naman. Pwede po ba yan sa iba't ibang klase ng mga halaman? Meron Merong paggagamitan. Meron pong paggagamitan kasi bawat insecticide, fungicide, herbicide naka-register po yan sa FPE na may may siya kumbaga nakarehistro lang siya sa gulay. Sa gulay mo lang siya gagamitin. Pero
nakadepende naman po yun sa practices ng mga farmers. Opo. Diba, kung ang gusto ng farmers gamitin sa sa ibang halaman, sa kanila na lang po yun. Opo. Basta po yung registration sa FPA, kumbaga guide lang ng FPA yun na ito ang tamang paggamit ng herbicide, insecticide, fungicide. Yan pa pong pipino, saka itong sili. May sili din po kayo. Yan po yung pong nasa Yung kalabasa. doon. Ang kalabasa. Bali, ang available niyo po, merong pipino, Ay, meron po kaming patula, patola, ampalaya, kalabasa. tapos ito yung kalabasa guys. Dalawang variety po ng kalabasa. Anong tawag sa variety na ganito? Ito po yung maligat. Bali guys para lang sa kaalaman nyo, na kasi simula pa lang nito boss Yes po. ayan. So pang mga ilang days na po ito sir? Ay, na po ito? Magdadalawang, halos sabay-sabay po magdadalawang. Mga magto 2 months bago mamunga talaga yung kalabasa na ganito, mga ilang buwan bago Doon, kaya po ng 3 to 4 months. 3 to 4 months. Ayan. Para at least makita talaga natin yung pamumunga. May bunga na po yan. Pero ito pong namin, early gold na kalabasa namin. May bunga na po yan. Ito nga may bulaklak na. 2 months pa lang din po ito dati guys. Anong tawag po sa ganitong klaseng Early gold. Early gold. Yan Yan po ba yung kalabasa na lumalaki talaga o Hindi po, normal lang yung laki? normal lang yung tinatawag po yan na binote. Ayan. Kasi sabi nila, mas masarap yung kalabasa na medyo maliliit. Yes po, ito po yun. Maliban po dito, marami pa pong variety si Chatay na mga kalabasa. Lang, ito lang po muna ang ipinresent ko kasi ito po yung available sa market. Opo. Bali ang pangalan po nito sir ay Early gold. Early Gold. Tapos yun namang kabila, Maligat F1. Maligat F1. Yes po. Tapos ito namang mga sili niyo sir, ano naman yung mga nito? Ito po yung siling tingala. Na ang pangalan po nito. Ibig sabihin may nakatingala siling tingala. So ibig sabihin Yung nakayuko. mayroon talagang ganun boss. Ito po, siling tingala. Siling tingala. Pero ang pangalan po nito ay red comet. Red Comet. Yes po. Ayan. Bakit sir siling tingala? Nakatingala po siya. Ito ba yung anong klaseng sili sir? Kulay kulay pula. Yung ginagamit sa mangkinasal. Yung Tayo ay mga sauce, yes po, yung sauce na maanghang. maanghang. Yes. So ito na yon. Yan po. Ayos pala So tamang-tama sa atin kasi yun natin yung business guys. Ayan. So ito sir, ganito talaga yung way ng pagtatanim nitong sili. Ito po ito pong pagtatanim. Ito po yung klase na pagtatanim pang exhibit lang. Pang exhibit. Pero yung normal Yung sir na normal pagtatanim, paano dapat? Isang linya lang po yan. One line lang. Yes. Tapos yung distance niya sir, 50 to 70 po. 50 to 70 Ang distansya ng bawat isa. Kasi para inches. iwas po siya sa pag-crowded. Para hindi pag-crowded. 50 to 70 centimeter o inches. Inches po. Para at least yung kapag lumawak Opo, yung dahon niya. siya. Tapos itong mga variety niya naman po na iba, ano po ang tawag naman po Kanlaon dyan? F1 ito. Canlaon F1. Yes po. So ito sir, ang mga klase ng sili na to saan ginagamit? Panigang din po siya pero dark green. Dark green naman. Na mahaba po. Kanlaon F1. Opo. Tapos Tapos, yung dalawang variety po na ito. dalawa. Yun po. Tapos yung isa, Yung nasa dulo sir. tinatawag po namin na ito, Kayin F1. Ang Kayon F1 sir, saan naman siya ginagamit? Panigang po. Pangsigang naman. Ito po yung pang sigang ni Chatay. Ito yung mga sili, iba't ibang klase. So sa sili guys, meron tayong Kayin F1. Kayon F1 ginagamit sa pangsigang. Dito naman sir ginagamit sa Kanlaon, pansigang din po. Pangsigang pero dark din. green siya. dark green naman. Tapos yun naman yung mga pangpaanghang, mga ginagamit sa mga Sauce. chili oil pwede Chili siya sir. oil din. Ayan. So yun. Parang pinakamahal yata yun sir kapag namunga Yes po, mahal. Pinakamahal sa market yung mga ginagamit sa Kung ito po chili oil. nagkikilo na kung nagpipresyo ng 60, malamang at malamang yan po nagpipresyo ng 100 plus. Oo. Sa farm gate pa lang yun. Pero kapag dumating sa market, yun so pwede magpresyo ng 800 hanggang 800. Yan po yung yun yun lang nagmahal na todo. Oo. Yung kapag sobra na yung presyuhan talaga sa market. Yes. Pero yung normal pricing yan, mga 150 to 250 Yes sa po, market. sa ngayon pong ganitong ganitong Season. panahon Oo. na tag-init, hindi siya masyadong Opo. namahal siya ng todo pagka September, October, November, December ganun. Mayroon din po siyang timing. Yes po.
time frame. So ibig sabihin kapag September, October, November, November, hanggang yan yung December. kasagsagan ng presyo. Mahal po yan. Presyo Halos na po. umabot pa, last year po ata, kung di ako nagkakamali, umabot pa siya ng 1,000. Oo. Kasi Ganyan. yung time boss ng mga parang December, last week ng November, parang yung sa period na yun, yung fourth quarter, isang linggo lang yung pagitan, mula 300 biglang umakyat ng 700 yung price na sa market yun na. Yes po. Talagang ang bilis ng Hello po ma'am. Ginto Ayan. din po ang ano. So magkakaroon tayo ng episode kayo ma'am sa mga susunod na araw. Antayin nyo guys. So isa sa mga talagang farmers na hangaan natin sa pag na nagkaroon tayo ng episode. So ito guys yung mga pananalita. Ito sir sa inyo. Yes po, pipino. Ayan. Ito naman sir, pipino. Yes po. Ibang variety din na pipino ni Chatay. Ito nakikita namin sir na ganito. Farmer's practice po ito. Ito yung normal na practice ng farmers. Ano sir yung ginamit dito na Ano na na po yan? mga nylon po ba? Hindi po ano na po yan, kumbaga tinatawag natin na handik. Ayun na tawag dito, yung recycle. Opo. Ito po yung mga nakukuha sa yung pambuhat ng mga tawag dito, yung semento. Opo. Pagka ano po yun, tinanggal yung pagkakakumpul-kumpul ng ganyan. Ito Opo. nang kakalabasan ng mga ito. Pwede pala Pwedeng gamitin ng mga mga farmers po. At least parang double purpose guys, instead na itatapon lang. Oo. Total ito naman hindi nabubulok agad. So Pwede siyang gamitin na lang gamitin. sa Magagamit siya pagtatanim na hanggang katulad nito. 4 na tanim. Ibig sabihin 4 times pa pwedeng Yes, gamitin po. Anong variety naman sir itong nakikita natin na Yung nandoon po sa dulo, yung itong tatlong magkakasunod po na to. Ito po yung tinatawag namin na Green Champion. Opo. Pipino po siya na medyo naghahalo ang green saka ang puti. Tapos siya, mahahaba na malalaki. Tapos ito naman po tatlong magkakasunod din naman ito na pipino. Ito naman yung tinatawag namin na Green Panther. Opo. Mas lamang ang pagiging berde niya, tapos may halo siyang kaunting puti. Ganda. Tapos yung nasa dulo po naman yung sitaw naman. Mga sitaw naman. Yes po, So ibig sabihin dalawang merong pipino po Yes po. merong sitaw, merong sili, merong kalabasa, merong patola, at saka merong ampalaya. Yes po. So petsay sir sa inyo talaga. Hindi po, sa mga growers po yan. So ito, ang daming mga pananim dito guys. So bahala na kayo guys mamili kung ano yung gusto nyong itanim. Sa mga susunod na mga araw o linggo, mga ilang linggo pa sir makikita na natin na talagang namumunga na tong mga to. At kapag namunga to guys, doon nyo makikita kung ano talaga yung kayo nang mamili, kayo na yung humusga kapag nakita niyo yung mga bunga. So sa ngayon, ang kaya namin ipakita is yung mga ganito, mga option na pwedeng available sa market na maaari nyo nang magamit. At eto nga, kaya nagkakaroon ng mga ganitong event is para at least may ipakita sa mga magsasaka yung mga magagandang variety para mas lalong maging mas maganda ang ani at syempre lalong maging mas maganda ang kita ng mga magsasaka.